Die! Nandito Yeah. ako ngayon sa Mr. and Mrs. K. Oh my God! Oh, di ba? Curious ako, 1995, di ba? Yun lang ang pinagkakaabalahan namin sa madaling araw. Pumunta pa ako ng London para lang mag-renew ng passport. Ang ginawa ko, biniyak ko yung muna asawa ko. May mga maraming news dito na ganito, lalo na sa mga nangyayari dyan sa mga nursing home. So tatlo sila na nawala habang nandito. Oh. Ang mukha namin dito is hindi nila alam. Sa bagay, kahit naman nung bata ako, gano'n ang sinasabi. Kailangan marunong kang makisama sa ano din. Okay, ang ganda ng araw ngayon, di ba? Super. Super na super. Talagang binayaan tayo. Kasi nandito tayo ngayon sa County Wicklow. Yes, ito pong County Wicklow is talagang magandang lugar dito sa Ireland. Yes, at syempre, bukod doon, ang pinakamaganda, syempre, ang ating mga kababayan na nandito. Yes! Naman! So, yeah! Hindi lang maganda, syempre may gwapo din. Oh, of course. Now, Mrs. K, huwag na natin patagalin. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Okay, so simulan po natin sa kanan. Kanan ba? Tama, sa kanan natin na magpapakilala po sila isa't isa. Okay, Yes. isa-isa. Okay, kuya. Kalawete. Mami, Pakilala lang, kuya. ako po si Eduardo Ramos. Okay, get po, ilapit po natin para Ako si Eduardo Ramos. Tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, taga Marilao, Bulacan. Nakatira kami sa County Wexford. Oh, yan sa Wexford. Ganun, okay. And then, Ako naman po si Rosario Ramos, mas kilala sa pangalang Chat Ramos chat. ng Wexford. Yan. Okay, susunod. Neil the Banikid. Lapit lang po natin, ganon. Malapit po. I'm Nilda McLaughlin from Dublin, Aden. Ay. Ako naman si Reyna, pero tawag nila sa akin Lights sa mga friends. So, taga Abra ako from the Philippines. Dito naman, taga Blackrock, County Dublin. Yeah. Yes. Hi! Ako naman si Maribel Cantwell. Taga-Tarlac ako, Concepcion. So, Kapampangan, ini. Mekene, Kene, di ba? Yes. Oh. And then dito, taga Butterstown ako. So, yeah. Oh, okay. Ako naman si Ate Minda sa lahat. From Surigao. So, Bisaya. Yeah. Dito sa Butterstown ako, syempre, sa hipag ko. Hello! Ako naman si Maricel Munoz from Tubuso Negros Occidental. And dito sa Ireland is from John Larry. Okay. Palayuan tayo, ha? Ako naman si Maria de la Cruz. Taga-Abra ako sa Pilipinas at taga Blackrock, County Dublin din ako. Yan guys. Now, bago tayo pumunta doon sa last but not the least, syempre pasasalamat tayo. Malaking pasasalamat natin, di ba? Sa host, kumbaga, ito yung may bahay, di ba? O yun naman, di ba? Hello po. I'm Ray, from Leyte ako sa Pilipinas. So dito naman, ako lang yata taga Wicklow dito. Karamihan sa kanila is taga Dublin, tsaka from Wexford. So, yes, nandito kami ngayon sa bahay kasi confirmation din yun ng anak ko. So ito yung celebration namin. Yes. At paki-invite naman yung mga nasa Philippines, yung ate mo, di ba? Baka naman nanonood dyan, di ba? Die! Nandito ako ngayon sa Mr. and Mrs. K. Oh my God! Oh, di ba? So Oh. makikita mo na ako ngayon sa channel nila. Oh. Yan. Di ba nakakatuwa? Okay. So siguro tingnan natin, sino kaya dito, tanong lang, sino ang pinakaunang dumating sa atin dito? Paanohan tayo ng year? Anong year? 2001 December.
2001 December. Yan, ito yung Are ating you going to gagamitin. break that, ate? Ito yung gagamitin po natin ano. Ano ba yun? 2007. Oh, so ikaw talaga. So siya Wow, talaga naman. Ano? Kuya. December 1995. Oh! Di ba? Malupit. Malupit. Oh, ano, bigyan ng jacket yan. malamig. 1995. Hi guys, I'm Crystal Bello. Your health is the foundation of everything you want to build. Your energy, your confidence, your productivity, your mood, your relationships, your future. When your body feels good, everything in your life gets better. And that's why I'm passionate about the Feel Great system. It's a simple, science-backed way to support your metabolism, balance your blood sugar, reduce your cravings, and help you lose weight naturally without depriving yourself or doing extreme diets. Most people don't need more restriction. They need a system that works with their body, not against it. The Feel Great system gives you steady energy, fewer crashes, better digestion, and real sustainable results. So if you're ready to take control of your health and finally feel great in your own skin, contact Mr. and Mrs. K from Ireland. They'll help you get started. Bye. So, what are you waiting for? Tara, let's talk. Actually, ito si Kuya, kung napansin nyo, Ramos yung pangalan niya, yung apelyido niya. Yung ano siya, parehas kami, yung lahi nyo ate, Kuya is Nueva Ecija din, ano? Ayun, so I'm from Nueva Ecija kasi dati nakakakwentuhan ko yung anak niya, si Miles, and then sabi niya, oh, my dad is from Nueva Ecija, yung mga kalahi. So yun, sabi ko, ano apelyido mo? Ramos. So Ramos kasi karamihan is from Nueva Ecija. And it so happened na yung cousin ko naman, Nung pumunta tayo ng Florida, Oo. at pagkapunta natin ng Florida, tapos nakita ni Miles na, nag-post uy, ako ng picture. yung pinsan ko, sabi niya. Oo. Kasama yung pinsan mo. Mag-asawa pala. Mag-asawa pala. So, small world talaga. Oo, Yes. yun. Yung Yeah. nakakatuwa, di ba? Yun. Oh, tayo kasi mga Filipinos dito sa Ireland, medyo maliit pa lang ang community natin compared sa ibang mga foreign nationals, sabihin na natin ganun. Or sabihin natin kahit tayo naging mga Irish citizens na, Irish passport holders, yun, maliit pa rin ang community natin na nasa mga 25,000 to 30,000 pa lang tayo. Siyempre, out of 5.3 million, maliit pa rin yun. Di ba? Pero tayo, siyempre, pag may mga occasion na ganito, sanay kasi tayo na nakikipag meet up, may gatherings, tapos dun mismo sa gathering na yun, yun yung parang, ito yung, sabihin na natin, yung ating mga friends, parang family na rin natin. Di ba? Oo, Mga ganon. Oh. Yan. So, ano Balikan- mga namimiss natin sa Philippines, lalo na sa mga matagal na nandito, sa Ireland, ano ba yung ating mga, yung parang iniisip na pag nasa Philippines before, ginagawa or something ng mga ganon, yun. Kapag may handaan na yun, tulong-tulong, ganon. Magandang pagtitingin na ng mga kababayan. Yes. Ako naman, ang namimiss ko lang yung mga activities ng mga anak ko sa Pilipinas. Marami silang activities, tapos lagi silang sumasama sa mga competition. Yun, Kasi dancers ang mga anak niyan. Yun pala, no? Di ba, kasi sa atin sa Philippines, may mga talents yung mga anak natin. Dito naman sa Ireland, nadadala din yan. Kasi pag mga, kagaya natin, Filipinos, competitive tayo eh. Di ba? Kagaya nung, ibalik natin sa may bahay ng may bahay. Yung kanyang anak, ano ba yung mga sinasalihan, yung mga ganon? Yung youngest ko naman is gymnast. So she competes nationally dito sa Ireland. Tapos yung panganay ko naman, nagsisimula pa lang siya, kumakanta-kanta. So ayun. So yun yung nakahiligan nila. So, iyan rin natin na, kumbaga, yung anak mo is mixed race. Mixed race, oo. So half Irish. Actually, napansin ko mula rito, Irish ang apelyido eh. Yes. Tatlo. Oo, sabi ko, uy, iba, nasa Irish na. Yeah. Naghahanap pa lang. Oo.
Iyon na nga. Bale kasi sa atin sa mga Filipinos, open tayo when it comes to integration. Madali tayong mag-integrate yung mga Filipinos kasi mula noon pasanay tayo na yung open tayo sa ibang lahi. Sabihin na natin, siyempre na-colonize tayo. Siguro isang dahilan yun na yun yung ating parang yung mentality natin, nakasanayan na laging merong ibang lahi na pumupunta sa ating bansa nung unang panahon. Tapos, kaya ngayon, kung titingnan natin ang mga traditions natin, cultures and traditions, iba-iba. Or what I mean, iba-iba. Parang, pag pumunta ka ng Amerika, parang, sanay tayo sa ganon. Even dito, iba pa, pa rin tayo, kumbaga sanay tayo na madali. Hindi kagaya ng mga ibang lahi na sabihin natin mga Indians, hindi sila masyadong nag-asawa, ng ibang lahi, mga ganon, di ba? Balikan natin si Kuya kasi curious ako, 1995, di ba? Ano Kuya yung masasabi nung pagdating mo rito? Ano yung experience mo? Konting Wala. kwento naman. Walang mobile phone nung araw. Lapit mo. Madaling araw, pumipila kami sa public phone. Mga kapilahan namin, mga Pakistani, mga Czechoslovakia, Russians. Yun lang ang pinagkakaabalahan namin sa madaling araw. Kasi pagka madaling araw, umaga sa Pilipinas. Ganon. Kuya, mag-asawa na kayo ni ate? Magkasawa na. Oh, and then yung process Kuya, ilang taon ka dito bago mo siya nakuha? Ah, 1995, 2007, computer, 2006, mm. 1990. So, ang tagal, no? Kasi nung makakuha ko na yung yung citizenship ko year 2005. So doon ako nagsimula mag-apply ng housing in-apply ko sila. Oo. Na-refuse sila first time. Oh. Na-refuse sila first time. So ang ginawa ko, biniyak ko yung muna asawa ko. Nung maaprobahan, sinundan ko nung dalawa kong anak. Ang reason ko kaya kukunin yung anak dahil walang mag-aalaga sa kanila. Technique. Oo. Oh, tapos Kuya, paano ka nakarating dito pala? Yon. Ganito yun. Oo. Ang kapatid ko nagkaroon ng boyfriend na Irish, na chef. So kaya magtatayo yung boss nila ng Chinese restaurant which they need a nation face. So kinuha kami, pahirapan nun kasi kinakailangan hindi nga alam ng amo ko kung paano i-process yung working permit, working visa and everything. Napakahigpit nung araw. Kaya ang nagtagal ako ng siguro 6 months bago naaprubahan. Ang mukha namin dito is hindi nila alam kung Chinese ako. Basta ang alam nila Asian ako, Chinese na. Oo, ganon. Ganon sila nung araw. Oo. Oh, di ba? Tapos Kuya, ano yung mga adjustment nung dumating ka rito? Ngayon, paano yun? Kasi syempre, ano yung expectation mo mula Pilipinas? Wala naman, mga maraming bagay na gusto nilang paggawa sa akin, lalo na labas tayo ng natin, off natin, mag-bar tayo. Hindi ko masyadong hindi masyadong gano'n ang ang buhay ko eh. Oo, yun. So, Napakahirap din kasi kumisan kinakailangan makisama ka doon sa mga Irish, sasama ka na. oh. Pero ang totoo hindi ko kahit hanggang ngayon itanong mo sa kanila kapag ka nagkayaan. Baka naman dahil lang nandito si ate. Hindi. Pinatatalo mo ako. Okay. So doon mo nakita talaga yung culture nila, yun yung pagkakaiba. Kasi sa atin Kuya, kumbaga sa ano lang, sa labas bahay lang pwede na makipag-inuman. Oo, ganun lang. Dito, kailangan mong pumunta ng pub. Magpa-pub sila. Hindi ko kaya yung ganun. Oo. Tapos uuwi ng Madaling- nakainom, maglalakad ka, halos sumusuray ka, nakikita ko yung mga kasama ko. Oh. Pero doon mo masasabi Kuya na safe, no? Safe nung araw, yeah. Safe. Oo. Lalo na sa amin nung araw. Wala halos sasakyan nung araw eh. Marinig mo yung chismis doon sa kabilang kung siguro 1 kilometro yung dahil walang sasakyan eh. Dinig na dinig mo yung usapan nila.
Kuya, sa tingin mo ba yung mga Irish ngayon at saka, yung mga Irish noon at saka yung mga Irish ngayon may pagkakaiba? Naging iba na ba yung pagtingin nila dahil ang dami na nating mga Pilipino? Maaari, kasi nung araw ang tingin nila sa akin Chinese Dahil nagtatrabaho ko sa Chinese restaurant, sa Gori. Basta pagka nakita nila, ang alam nila, hindi nila alam na Asian ka na Na Pilipino ka, na Basta Asian, basta Chinese. Chinese kagad. Oh, so doon mo malalaman na tayo din, parang mga Pilipino din, 'di ba sa atin na makita natin puti, Amerikano. Joe, ganyan. Oo. Oh. Ano ko lang, pansin ko lang si Kuya, akala natin Saudi boy, medyo madilaw. No. Hindi, lang, joke lang. Lumabas. Ganun dito naman sa kabila, ano ba yung ating mga, meron ba tayong mga challenges na naranasan? Pwede natin i-compare yung noon at saka ngayon siguro. Ano ba yung ating mga challenges? Ito ang pinaka Yan. Kailangan ba natin maglabas ng tissue dito? Di naman pala yun. Konting kwento lang kung paano ka nakalaki. Sige, alam niya na. Okay. Ay, oo. Nung dumating ako dito, mag-isa lang ako. As in, wala akong kakilala. Do nagtrabaho ko sa hospital sa atin. So, may mga nurses akong kilala. Pero magkakaiba kami ng hospital. So, dyan pa lang sa airport o kaya sa Pilipinas, first time ko sumakay. Talaga, as in, wala akong alam. Sumakay ako, pagdating ko dito sa airport ng Dublin, hinahanap ko yung pangalan ko. Kaso, yung sumalubong sa akin na asawa ng agency, ang ginamit niya na pangalan ko is yung first name ko, which is ang alam ko, dapat kumpleto. So, hindi ko alam kung nasaan na ba yung sundo ko. Kasi, from Pilipinas, wala akong kakilala. First time ko sumakay ng eroplano. Ate, tanong ko lang, ano yung magiging trabaho pagpunta rito? Nurse ka? Ay, hindi. Sa administration ako mula noon hanggang ngayon. Oh, okay. So, At saka magpakailanman. Diba? Yan. Pero sa tinagal ko naman dito, 3 buhay ang nawala sa akin. Ang mga nagpalaki sa akin, akala ko mga magulang ko at saka totoo kong nanay. So 3 sila na nawala habang nandito ako. While you're here. Kasi ano yun Tagal ng panahon, no? Sa tagal ng panahon. Pero umuwi naman ako. And you have your own family na rin dito? Single ako. Single. Oh, looking. No, I'm not. Taken. Not looking, taken. Sorry naman, taken. sorry. She's happy. Happily single. Oo. When it comes to, di ba, noon kasi meron tayong embassy, tapos nawala yung embassy, tapos yung bumalik. Paano ba yung kahalagahan ng embassy sa atin ngayon? Kasi dumadami na, sabi ko kanina, in comparison sa population dito, maliit pa tayo. Pero dumadami na. Gaano kahalaga yung embassy natin? Ngayon, meron na tayo mismong lugar na pwede nating puntahan. May naka-experience ba noon yung hirap ng pag-ayos ng passports, tapos biglang, alam mo yung mga ganong bagay? Hindi, like ako nung, I forgot the year, a few years ago, pumunta pa ako ng London para lang mag-renew ng passport. Alam mo yun? So medyo mahirap din. Kasi syempre, mas maganda talaga kung may embassy mismo dito. Which I really appreciate ngayon meron na. So hindi na tayo mahihirapan, di ba? Especially for those people where, syempre yung mga nagtatrabaho din dito, hindi ka na mag-leave, di ba? At saka hindi ka din nagagastos ng mas malaki para lang kumuha ng passports. Tapos yung ako pa, dahil nga yung yung husband ko Irish din eh. So yung mga anak ko, hindi ko kasi alam yung process ng, syempre pag nung pinanganak ko yung bunso ko pala, si Katrina, hindi na pala siya automatic dual citizen. Dahil nung time na yon, hindi pa ako nagre-reacquire ng Philippine citizenship ko. Hindi ako aware noon. So nung pumunta ako ng London, dala-dala ko yung papers para i-register yung anak kong dalawa. Si tatlo sila actually. Pero it turned out, hindi ko pwedeng i-register muna yung bunso ko kasi nga daw, hindi pa nga ako nagre-acquire. Kasi nung time na yun, doon pa lang ako magre-reacquire eh. So ganun pala yun. Ang daming mga nitty-gritty din kapag pagdating sa ganon. So
Tapos, hindi ko dala yung mga papers na kailangan para i-rehistro ko siya. So, kailangan ko pa daw bumalik. Alam mo yung ganon? So, ngayon, happy ako kasi magagawa ko na yung kasi may embassy na dito. Yes, so, less hassle na. nakakatuwa. Oo, so yun. Shout out, Ambassador. Diba? Oh, diba? Thank you, Ambassador. There was. Oh, yes. Time of nandito na for at least nandito yung embassy. We had an embassy here before. Nawala, Yeah, yeah, kasi nawala. si Ambassador naging naging bisita namin sa aming bahay one time. That was 2010. Abadilia. Yeah. So nandito siya. I think nandito sila mga 2 years lang din naman ata siya. Yes. Yes. So Na-register ko kasi yung mga anak ko. yes, so nandito naman siya before. At saka si Jayceline yung kanyang ang tawag sa kanya after kay yung baba ni Ambassador Abadilla nung tawag kay si Jayceline. Oo. So naging namin sila bisita namin before. So okay naman, maganda na tapos nawala, 'di ba? For how many years? Napakahirap. So thank God na bumalik sila ulit dito. Yan. So yung ating mga Okay, ako ito, balikan natin, no? Kasi ako, nag-abroad ako halos from the very beginning nung nag-Saudi ako, halos 25 years na akong nag-abroad. And ito yung na-remember ko na sinabi ng lahat from sa tatay ko, sa lola ko, sa mga tita ko, na sabi nila nung bago ako umalis mag-Saudi, sabi na, Laura, ang dapat mong tandaan is matuto kang makisama. Yun yung word na lahat sila, yun yung sinabi sa akin. So ngayon, kayo ba, ano yung mga sinabi sa inyo na parang before kayo mag-abroad? Ano yung paalala. mga paalala? at saka mga natutunan na din Natutunan na din. sa pag-abroad. Bigyan mo muna. Ay, kasi ako, 22 years ago, first time ko mag-abroad, pumunta dito. So, wala na akong parents. Both nung So, mga elder siblings, as elder sisters. So, sinabi na pag sa bagay, kahit naman nung bata ako, ganun ang sinasabi. Kailangan marunong kang makisama sa din. Parehas lang din sa'yo. Marunong kang makisama sa kapwa mo, ganyan. Kasi, syempre, pag malayo ka, wala ka namang kapamilya. Ang kapamilya mo, yung mga madadatnan mong, syempre gagawa ka din ng ng community mo, friends mo dito. So your friends are your family na pagka nandito na sa ibang bansa, di ba? Iyon eto kasi yan, yung mga nauna sa ating dumating sa Ireland at saan mang bansa na nauna mga Filipinos, yung mga pinakita nilang mabuting asal, yung kanilang mga pinakitang kumbaga yung hard workers sila at nagustuhan sila ng kanilang mga employers, dapat pasalamat tayo sa kanila. At siyempre, sila ang mga naging daan para yung mga employers kumuha din mga kapwa nating Filipinos. Dapat siguro wag nating kakalimutan yon. Well, nasabi ko lang kasi to. Kasi, siyempre, sa dumadami ng mga Filipinos ngayon from all walks of life, ang nangyayari kasi, nagde-take for granted na lang yung may mga naririnig kasi ako at saka nababasa na yung may mga bagong dumating na yung ugali, ganito, ganyan, nag-iba na, kumbaga, nagkakaroon ng issues. Siguro, ano ba yung masasabi natin sa ganon? Na para lang ma-advise natin yung ating mga kababayan, kabataan na parating pa lang, at saka yung mga baguhan dito sa Ireland. Anything? Wala akong masasabi eh. Yeah. Kasi yung mga dati, yung mga, let's say, yung mga old, coming here na mga nurses, syempre sila naging parang model ng bagong dumating dito. So ngayon, ang parang sad kasi mayroon kang maririnig na may mga kababayan natin na gumagawa ng, alam mo na, mga maraming news dito na ganito, lalo na sa mga nangyayari dyan sa mga nursing home, merong mga
I don't like to mention, may mga bad news na pati mga ibang Pilipino masasali tuloy ng impression ng mga puti. Alam mo yon, iba na ang impression nila kasi nung una, grabe ang impression ng mga Irish Mataas yung natin. standard Mataas ang natin. standard natin dito eh. So, hindi sila nag-expect na magagawa ng isang Filipino yon. So ngayon, yung mga nangyayari sa mga ngayon, mga news na nababalitaan natin, parang ako din, parang nakakahiya din na marinig yung ganun. Kasi pati tayo, kahit wala naman tayong ginagawa, nadadamay din tayo, syempre. Kasi iba na rin yung nila eh. Parang yung yung trust ng mga, let's say, yung mga relatives ng pasyente, hindi na rin, parang iba na. Hindi na 100%. So, meron na silang at the back of their minds na, ay, hindi mo ito dapat hindi tayo mag 100% magtitiwala. Parang ganun lang ang sasabi ko. Yan. Okay, maganda to, 'di ba? At least nakapag-usap tayo with our kababayans at kumaga nalaman natin yung kanilang mga experiences at saka syempre yung kanilang mga advices sa ating mga susunod pang mga papuntang kababayan, 'di ba? Because we know naman na marami tayong mga kababayan na nagwi-wish or nagpa-plan na pumunta dito sa Ireland. So, ang masasabi po namin lahat is sana ma-maintain natin yung ating magandang performance sa ating trabaho, sa ating pakikipagkaibigan. Siyempre, yun nga sinabi nilang ating mga kasama dito na importante na maging mabuti tayo yung pakikisama natin dahil sila yung magiging pamilya natin. Yes. Ayun. So, mga guys at hopefully meron tayong natutunan sa ating mga guests for today, 'di ba? Impromptu to guys, pero napaka handang-handa sila, 'di ba? Yan. Okay. Now, marami pa tayong mga kababayan na kakausapin in the future. At syempre, yung kanilang mga experiences, matututo tayo doon. So, Mrs. K, ang ganda ng araw, di ba? We'll enjoy the day. Siguro. At yung ating mga kababayan din, kapag enjoy na natin. Yes, Yan. oo. Kaya sabay-sabay tayo, guys. Di ba? Oh. Tara! Let's Let's talk! Thank you, thank you, thank you, thank you. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.